Hello mga palangga, to this video ay i-share ko lang po sa inyo yung isa pang bersyon ng paggawa ng aming beko or suman. Iwan ko ba kung anong tawag po sa inyo dito. Beko po yung tawag dito sa amin sa Bisaya at suman naman po yung tawag dito sa Ilonggo. Kaya simulan na po natin. So dito, mayroon po akong 7 cups na malagkit na bigas. Hugasan ko lang po ito ng 2 or 3 bisis. Na-share ko lang po itong niluto ko kasi pwede rin natin itong pagkakitaan at pwede rin nating pang merienda. At lalong pwede rin sa panghandaan. At dito mayroon po akong giniling na niyog. Dalawang malalaki po ito na niyog mga ga. Hindi ko lang po na kilo, hindi ko alam kung ilang kilo po ito. Basta dalawang malaki na niyog po ito. At nilagyan ko lang po ito ng tubig na 6 na cups. At pigain lang po natin ito ng tudo at ito po yung ating pang-unang piga ng gata or yung ating pinakakakang gata. Ito po yung gagawin po nating panglatik po natin. At ito na siya mga ga, ito po yung ating pinakakakanggata, ito po yung ating unang piga, isit aside lang muna natin ito. At ito po yung napigaan na natin, ay lagyan ko po ito ng 6 at kalahati na tubig. Ito po yung pangsabaw ko dito sa ating malagkit na bigas kasi sayang naman po, meron pa po itong natitirang kahit kunting gata. 6 and 1/2 cup po yung tubig na nilagay ko po dito. At ayan na mga ga, nilagay ko na po sa ating kaldero na may malagkit na bigas. Ito po yung ginawa po nating pangsabaw po sa ating bigas na malagkit. At isaing lang po natin ito. At ito na mga ga, luto na po yung ating malagkit na bigas. Isit aside lang muna natin ito. Lulutuin naman natin yung ating pinakakakang gata. Hayan, ito po na yung ating unang gata. Pakuluan lang po natin ito. At pagkalipas ng 6 minutes sa kulong-kulo po yung ating gata ay hinalo ko muna sa kanilagay ko na po dito yung 2 cups po na muscovado sugar. Muscovado sugar po yung ginamit ko mga ga kasi yung brown sugar ay pwede naman pero hindi masyadong golden brown or hindi masyadong brown, maputla siya. Kaya yung ginagamit ko yung muscovado sugar po natin. At pagkatapos mga ga ay pakuluan lang po talaga natin ito hanggang sa ito'y lumapot. Pero kada lipas ng 3 minuto ay hahaluin lang po natin ito para hindi naman masunog yung ilalim, hindi masunog yung ating asukal. At pag ganito na yung hitsura ng ating asukal mga ga, ibig sabihin ay malapit na po itong lumapot. Ilagay na po natin dito yung ating 3/4 cup na butong or yung buko at 1/2 tablespoon ng calamansi juice or yung katas ng ating calamansi at 1 teaspoon ng iodized salt. At haluin pa natin ito hanggang sa tuluyan na po talagang lumapot yung ating asukal at maluto na din yung ating buko. At pag ganito na mga langga na yung paghalo po natin ay parang mabigat na po siya haluin. Ibig sabihin ay okay na po siya na yung may makikita po tayo na mga malalaking bubbles. Ayan po. Ayan, pwede na po yan. At kukuha lang muna tayo dito ng 1 and 1/2 cup para po pang toppings po natin. At dito, pwede na po nating ilagay dito yung sinaing po natin na malagkit. Yan po mga langga, yan pong consistency po ng ating asukal na ibig sabihin ay pwede na yan, na okay na yan, lapot na yan. Ayan po yung malalaking bubbles. At pagka ganyan na, ay hinaan na po talaga natin yung apoy ng ating kalan. Para po ilagay na po natin dito yung ating malagkit na bigas at saka po haluin lang po natin ito. At ayan mga laga, kahit tutong po ay sinama ko na yan kasi sayang din malambot lang naman yung ating tutong kaya isama na din natin yan. At dito mga ga ay hindi pa ako nakontento sa kulay at sa outcome ng ating muscovado sugar ay naglagay pala ako dito ng kaunti lang po talaga na food color na chocolate brown. Hindi ko na po na-videohan yung paglagay ko ng kunti lang po talagang kulay. Bali optional lang po yun ha. At saka ilipat ko na din dito sa ating dalawang lagayan at i-bake ko ito mga palangga ha. Ay depende naman yan sa inyo. Pwede naman na hindi nyo na lang i-bake. Bali palamigin nyo na lang o ilagay po ninyo sa inyong chiller. At kung gusto nyo naman na ilagay po ninyo ito sa inyong oven na may preheated na 180 degrees Celsius for 20 minutes po. At depende din sa kapal ng paglalagyan po ninyo sa inyong suman. At ito mga ga ay pwede talaga lang natin na ilagay po sa ating chiller kasi mas masarap talaga pag malamig. At pwede ring hindi na natin ilagay sa ating chiller. Noon nga sa amin, wala kaming ref doon sa bundok. Masarap naman kahit hindi nilagay sa chiller. Itong akin mga ga, pagkatapos ko po itong i-bake, saka ko po pinalamig at saka nilagay ko po sa aking chiller kasi gusto ng mga anak ko ay malamig.
Kaya ayan, tikiman na. Oh, ang sarap ha. Ito mga ga, puwede talaga natin itong pagkakitaan, puwede po ninyo itong pangnegosyo, puwedeng pangmeryenda, puwede sa mga handaan. Sana may natutunan. Magkita-kita po tayong muli. Ito po inyong Kainday Tinapay. Maraming salamat at bye-bye. Ay, ang sarap nito ha, lalo na sa kape. Ang sarap talaga nito, pare sa kape.